Hello mga kalabs! Kamusta po kayo? Maaga po palang nagising si Mama para nga po magluto ng almusal at para po sa baon ni Papa. At eto po palang ginisang ampalaya yung niluto niya. Tatlong malalaking ampalaya po pala itong niluto ni Mama. Niluto na nga daw po lahat ni Mama para daw po hanggang pangtanghalian na nga daw po namin ito. At syempre magbibigay nga din daw po siya sa kanila nanay dahil gusto nga din daw po nila ito. 4 na pirasong itlog nga daw po pala yung nilagay ni Mama dito. At nung na-half cook na nga po yung naluto ni Mama sa ampalaya, at saka nga po niya nilagay yung itlog. At ganitong luto nga lang po pala sa ampalaya yung gusto namin, half cook. Pagkatapos po palang magluto ni Mama ay isinali niya na nga din po ito sa bowl. Kumain na nga po muna si Papa bago maligo dahil sakto namang nakaluto na nga daw po si Mama. Kami naman pong dalawa ni Kuya ay tulog pa nga po. O di ba nga, sa sobrang lamig nga po dito ay naka-jacket pa nga po si Papa, Pang umaga nga po kasi mga kalabs yung duty ni Papa. Habang kumakain daw po pala si Papa dyan ay nagkakape na nga din daw po si Mama. At pagising ko po pala mga kalabs, eto nga at kumakain na nga din po ako. Mag-isa nga lang po akong kumakain dahil si Kuya ay mamaya pa nga daw po siya kakain. At si Mama naman ay tapos na nga din daw po siyang kumain. Naglalaba na nga din po pala siya dyan. Late na nga din po pala kaming nagising ni Kuya. Wala naman po kasi kaming pasok ngayong araw Kaya hindi na nga po muna kami ginising ni Mama. Saktong-sakto nga lang po pala yung pagkaluto ni Mama dito po sa ampalaya. At medyo crunchy pa nga po siya kapag nga pong inunguya. Ayaw din po kasi namin yung sobrang overcook sa ampalaya. Kaya nasanay na nga din po kami sa ganito pong pagkaluto ni Mama. Isa pa, sinasabi nga po nilang mapait nga daw po yung ampalaya kahit hindi naman po mga kalabs. Napaparami nga din po kasi kami ng kain ni Kuya dito Pagkatapos ko po palang kumain mga kalabs ay tinupi ko na nga din po pala yung pinaghigaan namin. Ako nga po kasi talaga yung nag-aayos at nagtutupi ng mga kumot dito nga po sa kwarto. Simpleng gawain lang din naman po kasi ito mga kalabs at laking tulong na nga din daw po ito kay Mama. Tabi-tabi po pala kami nila Mama na matulog dito po sa kwarto. At yun nga daw po yung gusto ni Mama mga kalabs. Baka nga daw po kasi kapag malalaki na kami nila Kuya ay baka hindi niya na nga daw po kami makatabi Maski naman po ako mga kalabs, kahit malaki naman na po ako ay tatabi pa rin po ako kay Mama. Masaya nga daw po kasi si Mama mga kalabs kapag nakakatabi niya nga daw po kami ni Kuya at nakakatulog nga daw po siya ng maayos. At habang hindi pa nga daw po natatapos yung mga kwarto namin ay ine-enjoy na nga lang daw po muna ni Mama yung tabi-tabi pa kami. Pagkatapos ko po palang maglinis sa kwarto ay sinunod ko na nga din po ang pagwawalis sa loob ng bahay pati na nga din po dito sa may labas. Diniretso ko na nga din po kasi dito sa labas yung dumi. Habang si Mama nga ay naglalaba pa rin nga po siya. Sabi niya nga po kahit hindi ko na nga daw po siya tulungan dahil kaya niya naman na daw po. Kaya eto at naglinis na nga lang din po yung ginawa ko. Wala nga din po palang init ngayong araw. At napakalakas nga lang po ng hangin. Tignan niyo naman po yung mga sinampay ni Mama. At sabi niya nga po ay parang hindi nga daw po siya makakapagpatuyo ng mga damit. Sa sobrang lakas nga daw po kasi ng hangin ay nagdidikit-dikit nga daw po yung mga damit. Habang si Kuya naman po mga kalabs ay naghuhugas na nga din po siya ng mga plato na pinagkainan namin. Alam niyo na, trabaho nga din po ito ni Kuya. Pero sa totoo lang ay minsan-minsan na nga lang din pong nakakapaghugas si Kuya ng mga plato namin. Dahil madalas nga po ay si Mama na nga din po yung gumagawa nito. Kailangan daw po kasing mahugasan kaagad yung mga plato namin. Hindi rin daw po kasi alam ni Mama kung mawawalan nga daw po kami ng tubig o hindi. Mas mabuti na rin daw po kasi yung mas sigurado. Kaya madalas ay si Mama na po talaga yung tagahugas namin. At kaninang hapon nga po pag uwi ni Papa ay nagmano nga lang po ako tapos kinuha ko na nga din po itong binili niyang mga tinapay. Kagabi nga ay nagluto nga din po si Mama ng ulam naming sinigang. Ito nga daw po pala yung ulo ng isda. At dahil sobrang lamig nga daw po dito sa amin ay gusto nga daw po ni Papa yung mainit-init na sabaw. Hindi man po kumpleto yung pangsahog ni Mama dito. Ang mahalaga ay lalagyan naman po ng pampaasim. At yun din naman po yung gusto ko. Pagkaluto po pala ng isda
isda, okra at sili. Inilagay na rin po pala ni Mama, eto nga pong pampaasim. Asanay na nga lang din po kami mga kalabs na magsinigang ng ganitong isda. Bukod na nga po sa masarap, malaman pa nga po ito. Kahit ulo nga lang po ito ng isda ay sobrang malaman naman po mga kalabs. Kaya napaparami nga din po kami ng kain dito eh. At try po pala yung hinalo ni Mama na gulay dito. Isang tali nga lang po pala ito ng pechay mga kalabs. At naluto na nga din po kasi ni Mama yung kangkong nung isang araw. At pagkaluto nga po, eto nga at tinikman na nga din po ni Papa yung lasa ng sinigang ni Mama. At syempre, pagkaluto nga po ay kumain na nga din po kami kaagad. Habang mainit-init pa nga po yung sabaw. Masarap po kasing kumain mga kalabs kapag bagong luto nga po yung ulam. Si Kuya nga ay gustong-gusto niya nga din daw po yung ganitong isda dahil nasasarapan daw po kasi siya sa taba-taba nito. At hindi nga din po kami nabibitin sa pagkain kapag nga po ganito yung inuulam namin. Shout out po pala sa kanila. Hapida P. Makadang, Althea Azarias Kanaman, at kay Kimi Lee. Shout out po sa inyo mga ate. Balik naman po pala tayo dito nga po sa kinakain ko. Nakadalawang isda na nga din po pala ko dyan. At dahil may sabaw nga po ito, ayan nga, sabi na naman nga po sa akin nila Papa at Kuya ay parang naging ilog na naman nga daw po itong plato ko. Mas gusto ko nga po kasi yung humihigop ng sabaw kapag nga po nasa plato ko na mga kalabs. God bless to all po.